Good morning sa bawat isa. Good morning. Muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat makapapag-aralan ulit natin ang salita ng Panginoon. Ang aking panalangin sa patuloy na ating pag-aaral na ito ay katulad ng prayer ko kanina, nawa ay matutunan natin ang mahalin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan po natin. At makita natin yung kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya, atin pong buksan ulit ang ating pong mga Bibles doon po sa mga talata na pinag-aralan natin last week. Okay? Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Inihiling ko po ang bawat isa na magsitindig at basahin natin ulit ito ng sabay-sabay. Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Ready? Begin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Magpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa kalayaan na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po din sa kalakasan, at salamat po sa kaligtasan na meron ng bawat isa. Na kami po, Panginoon, ay may pribilehiyo na pag-aralan ang inyong pong salita at kami, Panginoon, ay inyong binigyan ng biyaya para maunawaan po ito. Kaya sa aming pag-aaral, tulungan mo kami na makita ang gusto mong ituro at ipagawa sa bawat isa sa amin at ito, Panginoon, ay gawin namin ng buong puso. Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral, tulungan mo ang iyong lingkod sa pagkatang ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunta po kayo. 6 years ago, ay meron po akong share dito po sa satellite. Yung iba siguro dito ay wala pa. Kaya share ko ulit. No? Tungkol ito sa isang carpenter. No? Isang karpintero na siya ay nagtatrabaho sa isang company. Building company. Pero itong carpenter na ito ay matanda na. No? He was 70 years old already. So, kailangan niya na mag-retire. No? Kailangan na mag-retire. At isa siya sa pinakamagaling na karpintero ng company niya. So, dahil sa sabi nung boss, no, o nung manager, o nung owner, nung company na yun, hindi natataas yung sweldo mo. No? Hanggang doon na lang yung sweldo na pwede namin ibigay sa iyo. So, we finally decided to retire. No? Pero sabi ng owner, bago ka mag-retire, pwede ba kaming mag-request? Sabi niya, sige, ano po yun? Pwede bang gumawa ka pa ng isang bahay? Gumawa ka ulit ng isang pang bahay. All expense paid. No? Kung gaano kalaki yung budget, sige, bibigay namin sa'yo. So, sabi nung 70 years old na lalaki na yun, na carpenter, sabi niya, sige, gagawin ko yan for the last time. So, dahil sa naisip nitong matanda na ito na hindi naman akin ito, at total last na ito, babastahin ko lang. No? Ang bibili ko mga materials ay hindi mga magandang klase, mga substandard ng lahat. At saka hindi ko gagandahan. Simple lang yung aking gagawin. Ano? Kaya itong matandang ito, talagang bigay siya ng effort, no? Para matapos yung last project niya nung na isang bahay. At yun nga, sabi niya, binasta na lang niya yun. No? Hindi niya lang ayos, no? Para lang matapos na, para makapag-retire na rin siya. So, after a few weeks, ay natapos ng matanda yung bahay. Ito, kinalabasan. Maganda ba? Hindi. So, halata mong tinipid, no? Then, sabi niya sa boss niya, boss, natapos ko na yung bahay. Sabi niya, bilis ah. Tsaka bakit parang hindi ka gumastos ng malaki? Last ko naman ito eh. Last ko ng project ito, kaya bilis ako na, binasta ko na. Okay, sabi niya gano'n. Sabi ng owner, yan ang magiging bahay. Yan ang magiging bahay. So, kung kayo kaya yun, anong maiisip? Sabi ng owner,
lahat ng gastos, malaki man yan, ibibigay natin sa'yo. Basta gawin mo lang yan bahay. So ano kaya sa palagay niyo ang naiisip ng matandang yun? Sayang. Sisi ka. Magsisisi talaga tayo. Bakit hindi ko inayos? Hindi ko ginandahan. No? Alam niyo, many times sa buhay po natin, minsan ginagawa natin yung isang bagay na hindi maayos kasi hindi natin alam kung bakit pinapagawa sa atin. Kanya ba? Parang ginagawa lang natin yun ng basta na lang. No? Yung aking pinsan, nagsabi niya, nung siya ay high school, pag pinapagawa siya ng project, pag iuuwi niya yung project, ginaganda niya. Kasi gagamitin nila. Pero pag kukunin ng teacher yung project, ang pangit, pinapangitan talaga. So, many times mga kapatid, so bagang itong ating mga pinag-aaralan every Sunday, no? Kung inyong mapapansin, puro gustong ipagawa ng Diyos sa atin. At hindi ko alam kung merong ilan sa atin dito ang parang, may uutos na naman ng Panginoon. Ang dami na, hindi ko na maalala. Di ba? And sometimes, ayaw mo nang gawin. Kasi nga, hindi mo alam bakit pinapagawa sa'yo. Pero kung itong matandang ito, sinabi ng owner na gumawa ka ng bahay na para sa'yo. All expense paid. Kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kamahal, ibibigay ko yan sa'yo. Anong gagawin niya ng matandang ito? Gaganda niya, di ba? Talagang isasagad niya yung budget. Mga kapatid, ngayong umaga, ito pong pinag-aaralan natin is intimacy with the Almighty, no? Ngayong buong April. And many times, siguro, dating sa atin ng temang ito ay, ano yan? No? Ano ba yung intimacy with the Almighty na yan? No? Kailangan ko ba yan? Dapat ko bang sundin yan? Dapat ko bang seryosohin yan? No? Last Sunday, nakita natin yung God's call for intimacy. Na ang Panginoon, tinatawag niya tayo sa isang mas malalim, no? Mas malapitan na relationship. Ang kahulugan ng intimacy nga, pakibasa nga po natin. Ready? Begin. Intimacy is... Okay, ito ang ibig sabihin ng intimacy. Okay? Closer, deeper, and growing relationship with the one you love. No? Huwag ka na mag-expect na lalalim pa o tatagal pa yung relationship mo sa isang tao na hindi mo mahal. Okay? Pero pagka mahal mo isang tao, ito ang talagang direksyon niya. No? At kung mahal natin ang Panginoon, ganito po ang mangyayari. At itong talata na ating pinag-aaralan, ang sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Ang talatang ito, ang mga talatang ito, ay nagpapahayag, mga kapatid, ng intimacy with God. God is calling us to have intimacy with Him. Kaya, ang ibig sabihin ng talatang yun ay, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. God wants an exclusive, closer, deeper, and growing relationship with us. Mga kapatid, ngayong umaga, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ito ang gusto mangyari ng Panginoon sa relationship mo sa Kanya. He wants exclusivity. Kasi sabi niya dito sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ang gusto niya sabihin dito, mga kapatid, no? Ang dapat mong sambahin sa buong buhay mo ay isa lang Diyos. Sapagkat, gaya nga ng pinag-aralan natin previously, during that time, nung galing ang mga Israelites sa Egypt, meron 10 Diyos na sinasamba ang mga Egyptians. And for 300 years na nagstay ang mga Israelites sa Egypt, for sure, natutunan nilang sumamba doon sa 10 Diyos na yun. At nung dumating si Moses, ito ang sinabi ng Panginoon kay Moses. Ito ang ipaalam mo, ituro mo, no, sa mga Israelites na sa pagpasok nyo sa promised land, tandaan ninyo, there is only one God.
At anong gagawin mo sa God na ito? Sa isang Lord na ito? Ang sabi niya, you will or you should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. At yan po nakita natin last week, no? Anong ibig sabihin nito? With all your heart, your soul, and all your strength, no? So nakita natin last week yung tatlo na aspeto ng buhay mo, no? Na maapektuhan pagka minahal mo ang Panginoon. Pagka nagkaroon ka ng intimacy with God, ito ang mangyayari sa mga desires ng puso mo, no? Nung sinabing, love the Lord your God with all your heart, ang ibig sabihin nun, ang pinupuntirya nun, ay yung mga desire ng puso mo, yung mga pangarap mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Ang dapat lagi natin itatanong ay, ito ba'y naka-align? Ito ba'y nakalinya sa gusto ng Diyos sa atin? Di ba sa mga mag-asawa, kaya mag-boyfriend, mag-girlfriend dito, magkasintahan, di ba pagka lagi kayo nag-uusap, nalalaman mo kung ano yung pangarap niya? Ano? Unconsciously, nag-a-adjust ka. Ina-adjust mo yung sarili mo. Meron kaming friends sa Los Baños. Babae siya. Napakaganda ng trabaho niya, no, sa San Miguel Corporation. Dito siya nag-work sa Ortigas. Kaso naging boyfriend niya ay taga Cebu. No? Dito, ang ganda ng work niya. Ang boyfriend niya ay taga Cebu. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Nagpa-transfer siya sa Cebu. Diba? At yun, they are happily married. Nagpasal sila doon. At doon na sila, nanirahan. So yung friend namin yung Batanggenyo yun. Batanggenya. Pero inadapt niya yung Cebuano dialect. No? Because he loved yung kanyang boyfriend na kanyang asawa na. So, yung desire ng kanyang asawa o ng kanyang boyfriend ay manatili sa Cebu. Kaya, lumipat siya. Kumbaga, inilinya niya yung gusto niya dun sa gusto ng kanyang minamahal. Nung sinabi dito ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, ang ibig sabihin, all the desires of our hearts, dapat yun ang gusto ng Panginoon. At pagka hindi ang gusto ng Panginoon, i-adjust natin yung ating mga sarili. That's when we develop intimacy with God. When we adjust our desires to God's desires. Tandaan natin ito mga kapatid. Kung ang hahanapin natin everyday in our lives, ang gagawin natin sa bawat araw na lilipas sa buhay natin ay gusto ng Panginoon, hindi po tayo magsisisi mga kapatid. And you will experience yung totoong kagalakan, totoong contentment sa buhay na ito. Kung ang ginagawa mo ay yung gusto ng Panginoon. Anong ginagawa niyo ngayon? Gusto ba yan ng Panginoon? Or conscious ba kayo na, pagising niyo sa umaga, na ipapag-pray niyo ba na, Lord, I want to do what you want me to do. I want to do your will today. Alam niyo, pagka ng inyong laging prayer every day, magiging lifestyle niyo na yan. Pagising niyo sa umaga, Lord, I want to do your will today. At makikita niyo ang development, ang growth. Hindi lamang natin personally, but our relationship with God. Na hindi nagmamatter na yung ibang mga bagay. Kundi kung ano yung gusto ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin, when we love our God with all our hearts. The desires of our hearts. Second, na makaapektuhan ng buhay natin o ng aspeto ng buhay natin, hindi lamang yung mga desires natin, kundi, ang sabi ng with all your soul. Pagka sinabing soul, no, yun yung life mo, no, yung trajectory ng buhay mo. Okay? Pagka minahal mo ang Panginoon with all your heart and with all your soul, it will affect the direction of your life. No? Katulad nga nung friend namin, no, na Batanggenya. Ang gusto niya dito,
No? Pero nung nagmahal siya, binago niya yung direksyon ng buhay. No? Pumunta siya na Cebu. Di ba? At marami siguro tayong na-experience na or nakita na mga ganong tao. Nag-a-adjust sila. No? Binabago nila yung direksyon ng kanilang buhay. Mga kapatid, nakita natin last week na tayong lahat because of sin. Nagkanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayong direksyon. At ang nakakalungkot doon sa mga direksyon na pinuntahan natin, hindi natin alam kung yun nga ba ang tamang direksyon na dapat natin puntahan. Kaya kailangan nating bumalik sa Panginoon, kailangan natin mahalin ang Panginoon. Because when we trust God, when we love God, He will make our path straight. Dadalhin niya tayo sa tamang direksyon. Okay, then yung pangatlo, discipline in our pursuits. No? And with all your strength. No? So, disiplina or training, ang ibig sabihin ng discipline yan ay training sa lahat ng ating mga ano bang Tagalog sa puso? Mga inaabot o gustong marating. Di ba? Disiplina. Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ang ganda ng credentials niya, di ba? Sa Philippians chapter 2. No, sinabi niya, chapter 3. Sinabi niya doon lahat, no, na talagang in human standards, talagang masasabi natin that Apostle Paul has arrived. No? Apostle Paul is a very successful human being. Pero ano sabi niya? It's all garbage. Those accomplishments, no? Those accolades, yung pinanggalingan ko, basura lang natin. Kasi para sa akin, ang importante is to know the Lord. To have an intimate relationship with God. So kung magkakasabay yun, no? Kaya Apostol Pablo, kung magkakasabay ang tawag, no, ng personal accomplishment at yung knowing the Lord, without a question, hindi siya magdadalawang salita o dalawang isip punta agad siya kay Christ. Kaya niyang i-let go. Kahit na gaano kalaki ang kikitain, kahit na gaano ka-prestigious ang magiging posisyon niya, kumakahad lang yan sa pagkakilala sa Panginoon. He will change His direction. He will discipline His strength. No? Ititrain niya na laging sa Panginoon nakadirect ang kanyang pursuits. Okay? So again, ngayong umaga, nais ko pong evaluate natin po mga sarili. No? Paano nyo dinidisiplina ang inyong mga sarili, ang inyong mga lakas? Saan nyo yan ginugugol? No? Saan nauubos ang lakas nyo? Yun bang pagbabasa ng Bible na 30 minutes? Madali ba yan o mahirap? Struggle ba? Yung pag-pray, struggle sa atin, no? Pero kung tutusin, maikli lang yun. Pero pagka nanood tayo ng TV, no? Kami, pag nanood kami ng K-drama, isa nakakatatlo kami every, no? Minsan, pagka maganda yung mga episodes, gano'n ang mga K-drama eh. Hindi lagi kang binibitin, no? Kaya minsan hindi mo matapos, hindi mo tawag ito, hindi mo maitigil hanggat hindi mo nalalaman kung anong nangyari. Ganun din ba tayo pag nag-aaral tayo ng Bible? Meron pong isang lugar sa Mountain Province. Ang layo ng lugar na yun. Siguro mga 5 hours bago mo marating yung lugar na yun. Ang gusto ng mga tao na pupuntahan doon, dapat ang preaching mo doon 4 hours. Ayaw nila ng 1 hour lang. Kasi sayang ang biyahe. Or sayang ang biyahe mo, ang pagpunta mo doon, ang effort mo. Tapos 1 hour lang. Kaya nagagalit sila pagka 2 hours lang ang mensahe. Dapat 4 hours. Tayo ba yan? 1.5 hours, parang, nga ba yata ng preaching ni Pastor? Diba?
So, ito po ang dapat ma-realize natin ngayon po umaga. Yan po ay aking introduction pala. So, balikan natin yung sinabi ko kanina na kung hindi mo alam yung pinapagawa sa'yo, hindi mo siya gagawin. Or gawin mo man, gagawin mo siya ng basta na lang. Di ba? Pero pag alam mo kung bakit mo gagawin yung isang bagay, you will do it with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Diba? Last week, nakita natin paano mahalin ang Panginoon, no? Ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. No? Nakita natin last week paano magkaroon ng intimacy with God, no? When He calls us. Ngayon naman, mga kapatid, ang gusto kong makita natin, our need for intimacy with God, or bakit kailangan natin magkaroon ng intimacy with God. No, based din po dito sa mga talata na ating binasa, makikita po natin dito ang apat na dahilan. No? May makikita tayong apat na dahilan bakit kailangan po natin na tumugon sa tawag ng Diyos for intimacy. Bakit dapat nating marinig ang boses ng Panginoon? No? Bakit kailangan tawagin tayo ng Panginoon to have an intimate relationship with Him? Okay, ano yung muna? Makita po natin, because we are in the world. No? Kaya, kailangan po natin mga kapatid, na mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa natin. The reason why we need to have an intimate relationship with Him, because we are in the world. Ano pong ibig sabihin nun? Sapagkat nandito pa tayo sa mundong ito. Okay, at tingnan po natin itong talatang ito sa Deuteronomy chapter 6, verses 14 to 15. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Follow other gods, the gods of the peoples around you. For the Lord your God, who is among you, is a jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. Okay. Kung titingnan po natin yung context ng kung bakit sinabi ito ng Panginoon, no? Pinasabi ito ng Panginoon kay Moses sa mga Israelites, sapagkat in a few days time, tatawid na sila sa Promised Land. No? Kaya lang nakakalungkot, si Moses, hindi siya makakatawid dahil sa meron siyang hindi sinunod. Isa lang, no? Meron na siyang hindi sinunod. No? Sinabi kasi ng Panginoon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Pero ang ginawa ni Moses, hinampas niya ng 3 beses. At yun ay sapat na para ma-disqualify siya na pumasok sa promise na nakakalungkot na doon. Pero yun ang ganun kabanal ng Panginoon. Okay? So, ito ang mga huling bilin o paalaala, no, ng Panginoon sa mga Israelites bago sila tumawid sa Promised Land. Na sa Promised Land, no, sa Kanaan, ang dami mga Diyos-Diyosan dyan. No? Maraming mga Diyos na sinasamba ang mga tao. Kaya sabi niya, do not follow other gods, the gods of the peoples around you. So sa palibot nila at sa kanilang pupuntahan, may mga Diyos silang sinasamba, ibang Diyos. Okay? At ang sabi niya, for the Lord your God, who is among you, is a jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. Siguro tatanong tayo, ba ang Diyos pala yung nagseselos? So, pwede pala tayo magselos. Pwede po. Pwede tayo magselos. May tamang pagseselos. At ito, no? Ito ang tamang paraan ng pagseselos. Yung ginawa mo na lahat, tapos ipinagpalit ka pa rin sa iba. Kasi ito pa ang sabi dito, the Lord your God who is among you. Kasama mo siya. Tapos dito sa verse 14, no? Kumbaga ay hihikayatin ka na sumamba sa ibang Diyos. Di ba napaka-insulting nun sa Panginoon? So para sa mga mag-boyfriend dito or sa mga mag-asawa dito, magka-holding hands na kayo, tapos biglang may mga aali-aligid na, hi, Pogi. Tapos ikaw naman, ako ba yun? Di ba? Pakindat-kindat ka din. May karapatan ka magselos pagka gano'n. Di ba? Pero pagka yung wala kang proof o kaya wala namang ginagawa talaga,
Masyado lang advanced ka mag-isip. Yun ang mali. Yun ang kasalanan. Okay? So dito po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kailangan maging intimate kayo sa akin. Sapagkat doon sa pupuntahan nyo, maraming tukso. Okay? Ang sabi pa nga dito sa Isaiah 43 verse 10, "You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me, no God was formed, nor will there be one after me." So mga kapatid, ganito po ang gusto kong makita natin. No? Ang sabi po ng Panginoon kay Isaiah, walang Diyos, no, na ginawa, no, before me and after me. So, sino yung mga Diyos ng mga tao? Sa palagay niyo. It's only illusions. Kumbaga, yung sinasamba mo, wala. Hindi talaga totoo. No? Yung pinag-aalayan mo ng buhay mo, ng oras mo, hindi talaga totoo yun. Nag-aaksaya ka lang ng oras, ng panahon, no, ng lakas, at ng mga resources. Samantalang ako, sabi niya, no, you are my witnesses. No? Talaga ako ang Diyos. No? Ako lang ang Diyos, wala nang iba. Nakalimutan po ako. Kaya ang Panginoon, ganit siya, pagka sasamba yung mga tao sa iba. No? Yung ituturing nilang Diyos yung iba, sapagkat wala yun. No? Makikita rin natin sa Isaiah and Ezekiel, yung mga ribulto na ginawa nila, may kamay pero hindi nakakilos, may mata pero hindi nakakakita, may tenga pero hindi nakakarinig, may bibig pero hindi nakakapagsalita. They are useless. Tapos ang sabi pa sa Isaiah, at kailangan nilang buhatin para may transfer. So sobrang helpless ng mga gods nila. Samantalang ang Panginoon, no, He is among you. In fact, nasa unahan natin siya, nasa tagiliran natin siya, nasa likuran natin siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, you need to have an intimate relationship with God. Sapagkat sa inyong pagpasok sa promised land, maraming temptation. Talagang hihikayatin kayo ng mga tao dyan na dito kayo sumamba sa aking mga Diyos. Kasi ito, visible. Makikita ninyo. Tapos, 40 years pa lang sila nakakalaya sa Egypt. So, ang ibig sabihin, meron pa silang, kumbaga, tendency to worship other gods. Sapagkat yung pinanggalingan nila ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyos. May tendency pa na sila ay matempt. May tendency pa na sila ay tumalikod sa Panginoon. Kaya, kung babasahin niyo po ang Book of Deuteronomy, kung mapapansin nyo, sino ba dito yung mga updated sa ating Bible reading? Paulit-ulit, no? Obey me, you love me, don't follow or worship other gods. Siguro mga 20 times inulit yun bago sila pumasok sa promised land. No? And then, ang sabi pa dito ng Panginoon, Jesucristo, sa John 17:15, my prayer is that you take them out, is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Ang Panginoong Jesucristo, the night before He was arrested, ito ang kanyang prayer. No? Ang prayer niya sa Panginoon, itong mga tagasunod ko, ay hindi ko pinapanalangin na kunin mo na sa mundo ito. But my prayer is that you will protect them. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, huwag niyong sabihin. No? Hindi natin pwedeng sabihin na mahina ako. Marupok ako. No? Kasi we have the strength to overcome temptations. No? We have the strength, no, to love the Lord. Bakit? Because the Lord Jesus Christ prayed for each one of us. Pinanalangin tayo ng Panginoon that the Lord will protect us from the evil one. So, ang prayer na ito hindi lamang para sa mga believers noon, sa mga apostles noon, kundi para sa ating din ngayon. We need to have an intimate relationship with God every day in our lives because we are in the world. And in the world, merong evil.
masama. Okay? Pero ang comfort natin, God will protect us. And sometimes we forget and sometimes hindi natin ginagamit yung protection. Hinahayaan natin na madala tayo ng kasalanan ng mundo. Sabi sa 1 John chapter 2 verses 15 and 16, basahin niya po natin. Ready? Begin. Do not love the world or any of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from God, but from God. Okay. So, sabi ni Juan, do not love the world or anything in the world. Yung world dyan, hindi yung huwag mong mahalin ang mga puno, huwag mong mahalin ang kalikasan, wasakin mo. No. Ang world dyan ay yung sistema, yung sinful system ng sanlibutan ito. Okay? Na itong makasalanang sistema ng mundong ito ay totally opposite sa kalooban ng Diyos. Okay? Ito lang sa ating bansa, di ba? Sa gobyerno natin, pagka nabanggit ang salitang gobyerno, ang salitang politiko, no? Nanonood ako ng Family Feud. Noong isang araw, ang sabi ay, pagka narinig mo ang salitang politiko, ano ang naiisip mo? Corrupt. Corrupt, yun ang naiisip. Ano? Hindi faithful servant. Although hindi naman lahat. No? Pero totoo na mayroong mga corrupt. No? Pantindi ng corruption, no? At ng kasamaan ng krimen dito po sa ating bansa. At hindi lang sa ating bansa, kundi sa lahat ng mga bansa sa mundo ito. Matindi po ang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, don't love those systems. Okay? Ang sabi sa verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito pong tatlong ito lamang na ito, alam nyo ba, dito lang umiikot ang temptation natin. Dito lang umiikot ang ikinababagsak natin. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung ano yung pagnanasa ng ating katawan, kung ano yung nakikita natin, at kung ano yung parang nagbibigay sa atin ng pride, doon lagi tayo bumabagsak. Si Adam and Eve, dito po sa tatlong ito ang ginamit ni Satan para bumagsak. At doon po sa temptation ng Panginoong Kristo, ito rin tatlong ito ang ginamit, pero salamat sa Panginoon. Sapagkat ang ginamit naman niya na panglaban, no? Sa mga kasalanan ito na makikita natin sa mundo ito ay Word of God. Kaya mga kapatid, sa bawat tukso natin po na makakasalamuha everyday, napakahalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon. When we have an intimate relationship with God, we know His Word. Alam natin kung ano ang Kanyang sinasabi. Alam natin kung ano yung Kanyang gusto at alam natin kung ano ang Kanyang ayaw. Ang Panginoong Kristo, bakit niya napagtagumpayan ang mga tuksong ito? Sapagkat His relationship with God is so intimate. Alam niya kung paano lulusutan yung temptation ng kalaban. Okay? Then, makita po natin yan, ang unang dahilan. No? Bakit kailangan natin na magkaroon ng intimacy with God? Bakit natin magkaroon ng exclusive, closer, deeper relationship with God? Because we are in the world. Nandito po tayo sa mundo ito. Pagka hindi po natin ganun kamahal ang Diyos, sabihin ko po sa inyo, mapapalayo tayo, no? Mapapahamak po tayo. Dito natin ma-experience ang mga kabiguan, no? Na walang kabuluhan. Di ba? Walang kabuluhan at punong-puno ng pagsisisi. Because anything, no, na wala sa Diyos, na hindi galing sa Diyos, yun po ay makakasira sa. Diba?
Kahit ano pa yan. Kahit ano pang relationships yan, ano pang mga material things na yan. Kung yan po kung yan po ay mas mahal natin kaysa Diyos, sisirain po tayo niyan. Okay? So, we are in the world. Next, we are weak. No? Tayo po ay mahina. Ang dahilan kung bakit po natin kailangan magkaroon ng intimacy with God this morning is because we are weak. Kahit nasabihin natin sa oras na ito na kaya-kaya ko yan, Pastor. Lagi ko ito kinikwento sa inyo. May isang young people doon po sa San Pablo. Gusto niya magkaroon ng girlfriend na hindi pa nananampalataya. Ang sabi ko sa kanya, na-appreciate ko na nagpaalam ka sa akin. Pero sabi ko sa kanya, lahat ng mga alam ko na girlfriend ng unbeliever, after ng relationship na yun, nawala na sa church. Hindi siya nag-grow, no? Hindi siya mas lalong lumapit sa Panginoon. Hindi siya mas lalong nag-serve sa Panginoon. Lahat ng alam ko nawala sa church. Sabi niya sa akin, ibahin mo ako, Pastor. In English pa nga niya, change me, Pastor. Change me. Ibahin mo ako. Sabi ko siya, sige, patunayan mo yung mali ako. Or you break the record. Sabi ko sa kanya. So, ganun niya ang ginawa niya. Alam niyo, yun ang last na aming pagkikita. Nagkita kami after 15 years. At sising-sisi siya sa kanyang ginawang decision. Sabi sa kanya, kala ko ba, i-break mo yung record. Sabi, kamot-kamot lang siya, pangisingis. At yun nga, hindi naging maayos yung kanyang relationship. Ayon sa mga napalitaan. Totoo, sabi ng Bible, no? Na kung ano yung dapat mong gawin, yun ang gawin mo. At kung ano yung dapat hindi mo gawin, huwag mong gagawin. At nakalagay nga sa Biblia, no, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, be not unequally together with unbelievers. Dapat ang atin po magiging partner sa buhay ay katulad natin na nakakakilala din sa Panginoon, na tumanggap sa Panginoon bilang sarili na napagligtas. No? Hindi pa yung nagbabago, yung effectivity nun ay hindi humihina. It's still the same. At again, kung meron dito, may nagsasabi sa isip ninyo na ibahin mo ako, Pastor. Sige, prove it. I challenge you. Pero mga kapatid, bakit mo pasusubukan kung ang dami na na-experience? Diba? Gawin na natin kung ano yung gusto gawin ng Panginoon. Mga kapatid, we are weak. Mahina po tayo and our hearts are deceitful. Madaya. Akala natin, tama pa yung ginagawa natin. No, ginajustify natin. Meron mang isa na nag-request sa akin na magpakasal. No? Hindi ko siya kilala, tumawag lang sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede bang ikasal mo kami? Sabi ko, anong pangalan mo? At sino nag-refer sa'yo? So, kakilala ko yung nag-refer sa kanila, sa akin. At sabi niya, sabi ko, kailan yung gusto ikasal? Sabi niya, after 1 month. Sabi ko, bilis naman, parang hindi pa tayo magkakilala. Pag gusto niyo tayo agad magpakasal. Sabi ko, saan ka ba umattend ng church? So, sinabi niya yung church. Yung asawa mo, yung mapapangasawa mo, saan umattend? Sabi niya, babae po yun. Sabi ko, hindi yun ang tinatanong ko. Saan siya umahatid? Hindi po, open siya na mag-Bible study. So alam mo na ang ibig sabihin pagka gano'n ang mga sagot. Di ba? Hindi siya mananampalataya. So, sabi ko sa kanya, sige, pwede ko kayo ikasal, pero pwede bang mag-BS muna tayo ng 3 months? Sabi niya, ang haba naman ng Pastor. 3 months. Di ba pwedeng 1 month lang? Sabi ko, taga saan ba kayo? Taga Palawan. Nandito. So, paano kami mag-BBS? Wala pa nung messenger. So, paano? So, sabi ko, in short, sabi ko, sorry. Kaya ko sinabi sa iyo na kailangan mo natin mag-Bible study. It's not for me to punish you or to make you suffer.
Hindi, it's for your own good, sabi ko sa girl. No? Kasi hindi mo pa kilala itong lalaki ito. 1 month pa lang kayo nagkakilala. No? So kilalanin muna natin kasi baka magsisi kayo after. Di ba? So, yun. Hindi niya ako tinawagan. Hindi ko alam kung ano na nangyari. But, yun. Kaya kung magpapakasal kayo, please. Usap muna. Okay? Huwag kayo masyado magmalaga. Okay, we are weak. No? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 41, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay, mga kapatid, tandaan po natin itong mga talatang ito. No? You watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yung watch and pray dyan, ang ibig sabihin po niyan, no? Have an intimate relationship with God. Okay? Makipag-usap kayo parati sa Panginoon. Di ba? Nakatulad ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Kung maalala nyo ito, Matthew chapter 26, verse 41, ito po ay, pag hindi minutes, ay hours. No? Bago inarrest ng nina Judas, no? At saka ng mga armies ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya kay John, kay James, at saka kay Peter, mag-pray kayo, huwag kayong patulog-tulog. No? Mag-pray kayo kahit isang oras lang. Kasi, ang sabi niya, para hindi kayo bumagsak sa tukso. Sapagkat, ang espiritu natin, no, ay willing, pero yung laman natin ay mahina. And the only way for our flesh to be strong is to have an intimate relationship with God. Ang dahilan marahil bakit lagi tayong bumabagsak sa kasalanan, because we don't have an intimate relationship with God. Maaaring sinasabi ko, nagpe-pray naman ako, pastor. Gaano kalalim? Paano mo masasabi ang quality ng iyong pakipagdigis sa Panginoon? Nagpe-pray ka lang ba for the sake of praying? Or you are praying because you really want to talk to the Lord? No? Gusto mong malaman anong gusto niya. Gusto mong sabihin kung anong nararamdaman mo sa Kanya. Ganun po ang may intimacy sa minamahal. Talagang wala kang wala kang maskara. No? Talagang ipapakita mo lahat. At ang Panginoon, ganun din. Sasabihin niya lahat kung anong gusto niya sa atin. We are weak, mga kapatid. That's why we need to be intimate with the Lord. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, kung babalikan natin itong verse na ito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganito. No? Pag hindi ka nagpe-pray parate, kung wala kang intimate relationship with God, ibig sabihin, you have the tendency to fall into temptation. And your flesh is weak. And when you are weak, mga kapatid, sa umagang ito, target tayo ng diablo. Inihantulad ng Panginoon ang diablo sa isang umaatungan na leon. Alam niyo ba kung bakit umaatungan ang leon? Pagkagutom na siya. At ayon nga po sa, ano nga ba yung documentary na yun? National Geography or Discovery Channel, ang style pala ng leon, no? Halimbawa, nakakita siya ng grupo ng mga usa. So, ang gagawin niya, gigitlahin niya muna yung mga usa. Hindi agad siya susugod, gigitlahin niya muna. So, pag ginitla niya, magtatakbuhan yung mga usa. So, ang babantayan niya yung mga nahuhuli. At saka yung mga papilay-pilay, yung mga may sakit, yun ang aatakihin niya. Bakit ko hahabulin yung mga mabilis? Kung kaya ko na mahabulin yung mga nahuhuli. Di ba? Yung mga pahuli-huli. Yung mga may karamdaman.
Yung mga mahihina, mga kapatid, manghihina lang tayo pagka hindi tayo intimate with the Father. Pag hindi tayo laging tumatawag sa Kanya. At tayo po ang number 1 target ng diablo. Okay po? So sana maging babala po ito sa bawat isa sa atin. Sabi sa James chapter 4, verses 7 to 8, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Pero lang akong gustong dalawang salita na tandaan nyo dito sa verse na to. Sabi yan, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Bakit kaya ganito arrangement niya? Submit yourselves to God and resist the devil. Bakit hindi resist the devil and submit yourselves to God? You cannot resist the devil hanggat hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kaya sabi ni Santiago, unahin mo na magpasakop sa Panginoon. In short, if you are intimate with God, if you have an intimate relationship with God, you can resist the devil. Okay? Sapagkat ang expression po, isa sa mga expressions ng intimacy with God is submission. Okay? Kung anong gusto ng Panginoon, yun ang iyong susundin. Di ba? At pagka ganun po ang ginawa natin, we can resist the devil. At hindi lang yan ang mangyayari. He will flee from you. No? Lalayo siya sa iyo kasi ang lapit mo sa Panginoon eh. Di ba? So, hindi ikaw ang magpapalayo sa diablo, kundi yung lapit ng Diyos sa iyo ang magpapalayo sa Kanya. Ako niyo po? Hindi dahil sa ang lakas mo, ang tapang mo, kaya lalayo siya sa iyo. Kundi ang Diyos, no, na magpuprotekta sa iyo. Yun ang dalabahan siya natin. Okay? So, napakahalaga mga kapatid na tayo po ay nasa gitna ng kalooban parati ng Panginoon. Because in that place, no, you have protection from the devil. At mangyayari lang yan. Makakapunta lang tayo sa gitna ng presensya ng Diyos when we have an intimate relationship with Him. Nasaan ka ngayon? Nasa gitna ka, nasa tabi ka, o nasa labas ka na ng bakod. Pag lumabas ka sa bakod, delikado. Kaya, kung nasa labas ka ng bakod, pasok ka sa bakod ng kalooban ng Panginoon. Okay po? So, nakita natin yung pangalawa na dahilan bakit kailangan natin ang intimacy with God. Ang una, ano nga po? Because we are in the world. Third, we are His. No? Tayo po ay pagmamayari ng Panginoon. Okay? Hindi tayo pagmamayari ng kung sino man. No? Kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, hindi ka na pagmamayari ng diablo. Hindi ka na anak ng diablo, kundi anak ka na ng Diyos. Yan ang sabi sa John chapter 1 verse 12. No? Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nasabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 8, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Pansinin niyo yung His treasured possession. Itong mga Israelites na ito, kaya niya sinabihan na you should be intimate with me, or you should have an intimate relationship with me because you are mine. No? You are my treasured possession. Iniligtas ko kayo. No? At tayo, mga kapatid, ngayon umaga, tayo po ay sa Diyos sapagkat tinubos tayo ng dugo ng Panginoon Hesus Kristo.
Kaya wala po tayong pwedeng gawin kundi mahalin ang ating pong Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Ganito po tayo mamahalin ng Panginoon through 1,000 generations. At He keep His commandments. Or those who love and keep His commandments. Yun po ang mamahalin ng Panginoon. Okay? So, kung mapapansin po natin, talaga ang Panginoon ay seryoso to have an intimate relationship with God. This morning, gaano tayo kaseryoso para magkaroon ng hindi lamang basta relationship with God, but intimate relationship with God. When we say intimate, exclusive, no, closer, deeper relationship with the person we love. Meron po ba tayong ganun? Meron po ba tayong ganung desire na pag-ibig sa Panginoon? Kung wala, yun dapat na maging direksyon po ng ating pagmamahal. At yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. We did this because we are weak and we are His. Okay? Iniligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapamakan. Kaya, ang loyalty dapat natin ay sa Panginoon. Ang sabi ng John chapter 10, verse 27-29, basahin niya po natin, ready, begin. My sheep, I know them and they follow me. give them eternal life, they shall never perish. No one is snatched them out of my hand. My Father was given me is Greater than all, no one can snatch them out of my Father's hand. Okay. Tayo po ay madalas inihahantulad ng Panginoon sa mga tupa. Sapagkat yun nga, tayo lahat ay pag naligaw, hindi na tayo makakabalik. We are helpless and hopeless. Pero, pagka tayo ay may pastol, yun naman po ang characteristics ng tupa. Ang sinusunod lang ng tupa ay yung boses ng pastol. Pagka ibang boses, hindi yung susunod. Pero pag narinig yung boses ng tupa, kahit malayo, susunod yan. Yan po ang makikita natin. At sabi niya, they follow me. And then, anong response ng Panginoon? Pagka sumusunod ka sa Kanya, He will give you eternal life and no one will snatch you. And then my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch you. Hindi ka na pwedeng mawala, makuha, manakaw ng sino man pagka sumusunod ka sa Panginoon Yesu Cristo. Ito po pinangahawakan natin sa tinatawag natin eternal security. Na pag tinanggap natin si Jesus bilang sila tagapagligtas, yung totoo hindi yung gaya-gaya lang o nahihiya. Yung totoo, ang ating pong kaligtasan ay hindi na mawawala. Magkasalaman tayo, no? Tayo po ay pagka kinuha ng Panginoon, diretso pa rin tayo sa langit. Because of this. Walang pwede mang sino man umagaw sa atin. At lagi ko itong sinusunod na talata every time na pinag-uusapan ng eternal security. Itong Ephesians chapter 1, verse 13. Basahin niya po natin. Ready? Begin. You are forsaken in Christ, in your reputation, as well as salvation. When you believe you were born in Him, you receive the promise. Okay. Itong verse na to kanina, ang Diyos, si Jesus ay nakahawak sa atin. Nakahawak sa atin. At ang sabi niya, pagkahawak tayo ng Panginoon, no one will snatch them out of my hand. They shall never perish and no one will snatch them out of my hand. And then, mayroon pang isa nakahawak sa atin. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Okay? And then, ang pangatlo, ang Holy Spirit, pinatakan tayo. So, in our salvation, mga kapatid, in the security of our salvation, involved ang Trinity. Okay? Ang Holy Spirit, pinatakan tayo. At alam natin, basta may tatak or may selyo. No? Yan po ay nagpapakita ng protection, ng guarantee, no? At ng ownership.
Yan. Sino may-ari? Okay? Na kahit na ihalubilo mo yan sa mga, halimbawa yung baka, di ba? Laging nilalagay niya ng ano dito sinusunog dito sa puwet ko. Kaya ginugupit yung tenga. Kahit ihalo mo yan sa ibang mga baka, once na makita yung selyo na yun, hindi pwedeng angkinin niya ng iba. Sapagkat merong may-ari na. Mga kapatid, tayo, hawak na tayo ng Panginoon at may selyo pa tayo. Kaya, walang sino man ang pwedeng umagaw sa atin. We are His. Ang Panginoon ang nagbabay-ari sa atin. And what a privilege, what a blessing na nagbabay-ari sa atin ay ang Panginoon. No? The Lord of Lords, the King of Kings. Na walang ibang planong gawin sa buhay natin, kundi ayusin, baguhin ang ating po mga buhay. Okay? So, nakita natin yung pangatlo, no? We are in the world, we are weak, we are His. And panghuli, we are going home. Uuwi na tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ito ang ating tema for this year, knowing the time. Pinag-usapan natin yan noong February. Na kung uobserbahan natin ang nangyayari sa mundo ngayon, no? At titingnan natin ang sinasabi ng Bible, magkatugma siya, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, hindi na bubuti ang ating kapaligiran, ang ating mundo. No? Magkakaroon ng maraming kalamidad, magkakaroon ng maraming gera, no? At yan po ay nakikita na natin. May mga false prophets na lalabas. No? Yan ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Diba? Nalala ko po nung ako ay pumunta sa Germany. Unang-unang pumunta sa Germany. 2 months before, alam ko na pupunta ako ng Germany kasi may visa na ako. At ang napansin ko, no, habang palapit ng yung araw na yun, ng pag-alis ko, lagi tumatawag sa akin mga kapatid ko na nasa Germany. Araw-araw tumatawag sila, kinukumusta ako, o ano, nabili mo na ba to? Nabili mo na yan? No? O dapat prepared ka pagka dumating ka dito. No? Dapat mag-aral ka na ng language. No? Dapat iwasan mo itong mga ganito. At hanggang sa pagsakay ko ng eroplano, talagang tumawag pa yung kapatid ko. Ano? Nasa ka na? Sa airport ka na? So, ano po ang point ko dito? Mga kapatid, knowing that the Lord is coming soon. Anong ginagawa natin? Di ba dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon? Mas lalo nating pag-aralan kung ano ang mga dapat nating ihanda sa Kanyang muling pagbabalik. Upang sa Kanyang pagdating, hindi tayo pong lahat mapahiya. Di ba ba? Lahat ng mga blessings na pinangako ng Panginoon na ibibigay sa lahat ng mga sumunod sa Kanya, nawa matanggap natin. No? Sana huwag nating sabihin na, basta ako'y save, pupunta sa langit, sapat na yun sa akin. Tama yun, no? Pero, di ba, binigyan tayo ng Panginoon ng resources, ng strength, at saka ng mga ways para ma-achieve natin yung mga rewards na yun. At binigyan din tayo ng time, no? Para ma-achieve yung mga rewards na yun. Hindi ba natin yung gagamitin? Di ba ang sarap sa pagkikita natin ay kompleto ang ating matatanggap. Mas masaya. Lagi ko itong sinasabi din. Maganda rin yung kasama ka sa championship, kasama ka sa nag-champion. Pero masaya din kung ikaw yung MVP. Di ba? Masaya rin kung kasama ka sa mythical 5. Ang saya din pag may medal ka. Ako nyo, na kaya mo namang i-achieve. Kasi binigyan ka nga ng strength, ng wisdom, ng Panginoon. So, anong ginagawa natin sa ating paghihintay sa Panginoon? Ang isa na dapat po na dinidevelop natin, intimacy with God. Okay? Sabi dito ng Panginoong Jesucristo, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be
where I am. Sa bahay ng aking Ama, ay maraming mga silid. Ano? Pupunta ako doon para ipaghanda kayo. At pagka i-prepare ko na yun, babalik ako, kukunin ko kayo para kung nasan ako, naandun din kayo. Ngayon, sino yung isasama niya? Ito sa verse 1. You believe in God, believe also in me. Ang mga isasama lang ng Panginoon at igagawa niya ng bahay sa langit ay yung mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? At hindi ko po ma-imagine kung gaano kaganda ang bahay na inihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba kung kaninong bahay yan? Itong mansion na ito. Yan ang unang bahay ni Michael Jordan. Okay? At 10 years ago, binibenta niya yan ng $29 million. Or sa peso, 1.6 billion pesos ang halaga nito. 10 years ago. Kasi walang bumili. Kasi out of the way siya. Saka, ang sabi ng iba, kaya daw ayaw bili, sapagkat alam ng mga tao na bahay ito ni Michael Jordan. So kung ipaparenovate mo ito, renovate mo ito, na i-customize mo para na bahay mo, sobrang laki ng gastos. Kaya ayaw itong bilhin. So after 10 years, ibinaba niya yung presyo na kalahati. 14.9 million na lang. No, sa peso, 843 million pesos na lang. So kung meron kayong 843 million, pwede nyo bilhin ito. No? Ito ay dapat to. Hatihan ako ni Michael Jordan dito pagka may bumili sa inyo. May commission ako. Ito ay kalahating hektarya. No? Meron siyang 9 bedrooms, 19 bathrooms, infinity pool, meron siyang gym, meron siyang state-of-the-art basketball court, at marami pang iba. Kaya kung iisip nyo, no, na magkaroon ng ganitong bahay, it's still for sale. No? At marami pang gimmick na ginagawa si Michael Jordan para bilhin ito. Kasi alam nyo kung bakit gusto niya ibenta? Sapagkat every year, $100,000 yung tax niya dito. So, walang pakinabang, pero naglalabas siya ng pera. At salamat sa Panginoon sapagkat sa kanyang biyaya, ay nakapunta ako dyan. Nakakita ko. In fact, nagdo-doorbell ako. Nagdo-doorbell ako. Talaga. At tatanungin ko kung magkano. Totoo yun. Kaya lang, walang nagbukas. No? Napakalaki, napakaganda po ng mansion na ito ni Michael Jordan. Pero alam niyo mga kapatid, sa halip na maglaro tayo dito sa mansion niya, ang pag-isipan natin yung ibibigay na bahay sa atin ng Panginoon. Yes, napakagaling ng architect na gumawa ng bahay nito. Pero sa tingin nyo, mas maganda pa ang naitayo ng architect na yun kaysa gagawin ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya yun po nakaka-excite sa pagdating natin sa langit. Ano kaya ang itsura ng bahay natin? Ano kaya yung itsura ng bahay na inihanda sa atin ng Panginoon? Dito sa lupa, ang tindi ng problema natin sa traffic, sa panahon, kumbaga sa lahat na, sa safety, sa security. Di ba? Kakaba-kaba tayo. Lalo na pag nakakapanood kayo ng TV, no? Yung mga aksidente, yung mga krimen, no? Alam niyo pagka napapanood ko yun, lagi ko naisip, pwedeng ako yun eh. Pwedeng ako yung tinamaan, no? Pwedeng ako ang nabangga, no? Pwedeng ako yung nasunugan. Diba? Dito sa mundong ito, punong-punong tayo ng alalahan. But it's very comforting to know that one of these days, God will come and bring us home. Makakarating tayo, makakatira tayo sa isang lugar na wala ng kasalanan, wala ng sakit, wala ng krimen, wala ng makasalanan. Perfect place. Ika. Pangyayari yan because of
the Lord Jesus Christ na ating tinanggap. Kaya mas maganda, mga kapatid, that we will have an intimate relationship with Him. May apat tayong nakita ngayong umaga na dahilan bakit kailangan tayong magkaroon ng intimate relationship. Una, because we are in the world. We are weak, we are His, and we are going home. Meron po akong dalawang tanong ngayon po umaga, with those. Why do we pursue things that are temporal and superficial? Na ang Panginoon, He is offering real joy, real peace forever. Magandang pag-isip-isipan natin. Bakit kaya inuubos natin yung oras natin sa mga bagay na pansamantala lang at matagal sa superficial, hindi talaga totoo. Diba? Masisira din. Samantalang ang ino-offer ng Panginoon ay pangmatagalan ng totoo. Kaya mga kapatid, nawa magkaroon po tayo ng oras, no, at desisyon to get intimate with the Lord. Kaya umaga, ang pangalawang tanong, when will you respond to His call? Kailan tayo tutugon sa tawag ng Panginoon for intimacy? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay mayaman at ito, Panginoon, ay tunay na nagbubukas ng puso at isipan namin. Ito po ay punong-puno ng katotohanan. Lord, sana ma-realize namin ngayong umaga na itong tawag mo para magkaroon kami ng mas malalim, mas malapit, mas matibay na relasyon sa inyo. Makita namin ito na ito ay para sa ikabubuti namin. Kami na magbe-benefit ito. Hindi ikaw. At salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila na may malaking dahilan para hindi ito gawin sa amin, ay hindi mo tinignan yun. Pinakita mo, pinaramdam mo sa bawat sa amin ang pagmamahal mo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nawa ang bawat isa ay magdesisyon to have an intimate relationship with you. Kami ay nagpasakop sa inyo. Kami ay sumunod sa gusto mo na gawin namin. Sapagkat doon namin ma-experience ang tunay po na kagalangan, kapayapaan, at pagpapala habang kami ay nabubuhay. Salamat po sapagkat muling babalik ang Panginoong Jesucristo para kunin kami. Nawang bawat sa amin dito ay handa sa muli niyang pagbabalik. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.